Bago ko talakayin yung sinasabi kong mga patutuo ng yung Statue of Liberty, gusto ko muna ipahayag ito. Yung UK at saka US ay kapwakan na yan. Ang kanilang ekonomiya ay malubog na. At yung pakikipaglaban nila sa Houthi, parang napakahina yata itong mga bansa na ito. Magtutulong pa. Kaya, at ang bansang Yemen, isang maliit na bansa lang yan. Hindi namang kakunan niyang kalakihan na katulad ng Amerika eh. Pero ano ba yung Houthi? Kasi yan, ang talagang balak nila, uwari lang yan, konspirasi lang yan. Yung Iran, siyang magiging hawak sa Middle East. Itong itong Russia, ang hahawakan naman niya ay itong Africa. At saka itong China, itong Asia. Palibasa yung Chua Taili, gago na yun. Kaya yan ang kwan nila. Pero natatawa lang ako sa kanila, hindi naman kwan yan eh. Wala naman masyadong kwan yan eh. Ngayon, madalas kong sinasabi noon pa, ang kwan, ang United Nations, ang pinanggagalingan ng pondo ay itong Pilipinas. Hindi naman yung kontribusyon na mayayaman na bansa. Kalukuhan lang yan. Kaya nga ngayon, shutdown na rin sila. Ano ngayon ang mangyayari sa pag nagkagulo-gulo na? Walang mamamagitan. Ngayon, kung shutdown na, ay wala na rin. Ngayon, ang isa pang dapat ipagtaka ninyo, yung Secretary of Defense ng Amerika ay nasa ospital. Pero hindi sinasabi kay Biden. Kaya dyan, si Biden ay palamuti lang yan. Hindi totoong kanya, hindi siya nagpapalakad dyan. Ngayon, nalaman na ninyo, hindi ang Amerika shadow government din yan. Kaya mga papansin natin, alin ba ang tama? Kasi nung sabay ang Independence Day ng Amerika at saka Pilipinas, pero binago lang ni Macapagal upang iligaw lang tayo, ginawa yung June 12. Kung siguro ito yung magiging dahilan na ang extension office ng Federal Reserve Bank ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Parehas eh. Magkaroon lang ng pagbabago ng Constitution nung panahon ni Marcos eh. Kaya yan ang mga mahalagang bagay na dapat ninyong malaman. Ngayon, ang katanungan dyan, sino ang may-ari ng Federal Reserve Bank? Yung gobyerno ba ng Amerika? Si Rothschild? O baka nandito lang sa Pilipinas? Yan ang napakahalaga niyan. Malalaman natin ito kung ibabatay natin sa Statue of Liberty. Sapagkat may mga lihim na nakaakibat doon na hindi alam ng mga tao.
Kaya ito ang magpapatotoo kung sino. At yan, maaring iniuugnay sa yung solo na nakataas na ganon, the torch of enlightenment. Ang ilaw na nagbibigay liwanag sa sangkatauhan. Kanino ba ikinwa ng yung kanino iniugnay, inilarawan yung Statue of Liberty? Ito yung pangalan na libertas. Yan ang diyosa ng demokrasya at kapayapaan ayon sa ng Grego. Siya ang diyosa ng mga Grego. Subalit, kung ibabagay natin sa mga spiritual na bagay, may yan eh. May umahawak na yan, yung siya nanghahawak ng kaliwanagan at saka dilim na liliwanagin. Ang pangalan niya sa spiritual, yan ang kauna-unahan nunong babae. Ang pangalan niya ay Am-Um-An. Doon sa pagkatala ng Statue of Liberty, ganito ang pagkakasabi. Give me your tired, your poor, your hardened masses yearning to breathe free. The rich refuse of your teeming shore. Send this, the homeless tempest toast to me. I lift my lamp beside the golden door. Ang problema ngayon yan, ang problema ngayon yan ay pag Pilipinong pumupunta sa Amerika, pahirapan. Bakit? Kasi natatakot sila. Baka matuklasan yan, lihim na yan. Kaya diyan nakabatay ngayon yung pagbubukas. Punta ka na Amerika, pipila ka pa doon ng pagkahaba-haba. Samantala yung mga tiga-ibang bansa, pupunta lang sa embassy, tatatakan na, punta na. Kaya may mga terorista din doon eh. Pero yung mga terorista na yan, kaya nakakapunta sa Amerika yan, dahil sila naman ang nagpipinanso ng mga terorista eh. Kaya napakabigat yung ginagawa ng Amerika. Hindi nalaman ninyo kung bakit inampun yung diktador, inampun ng Amerika. Dahil nga dito sa salitang ito na nakalagay doon sa, nakasulat doon sa Statue of Liberty. At ang sumulat nito ay si Emma Lazarus. Ngunit may mga patotoo naman dyan eh. Gaya ng yung pagkaampun nila eh. Kasi ang nag-design yan, yung kwan na yan, ay si Alexander Gustav Eiffel. Yung Eiffel na yan, yan ang nag-design din doon sa Eiffel Tower ng Paris. May lang itong kwan na ito.
unang dapat pagbigyan yan ay yung Egypt na nakatanaw sa bandang west. Pero tinanggihan ng Egypt doon sana sa tabi ng kanyan ng pyramid. Pero tinanggihan ng Egypt dahil hindi nila kayang gastusan yung pagpapatayo na yan. Bagamat libre yan, kwan na yan, mga materialis dyan. Ngayon, kung bibilangin natin ang mga titik ni Alexander Gustav Eiffel at magiging 976. Kung ikukuha mo din, bibilangin mo mga titik ng pangalan Ferdinand Edralim Marcos, 976. Hindi kaya pala, nasa Paris. Parehas sila. Yan. Oh. Isa na yung patotoo. Ngunit ang hagdan pataas doon, kung hindi ka gagamit ng elevator, yung hagdan na babaybayin mo pataas, ang bilang noon ay 354. Ngayon, kung 354, kaya nga nakabatay yan doon sa pyramid, kaya nga ako ng pyramid o ganyan. Maaaring ganon. Pero ganyan ang kanyan. Ang pyramid niyan. Ito, magra-right triangle ito. Itong 3, 4. Itong 5. Kasi kung ikuha mo yung square root ng 3 at saka plus 5, square root ng 25. Kaya 5 yung nakaganon. Ngayon, dahil sa 4 na sulok yan, 4 na sulok, kaganon, yan ay nabubuo ng pyramid. Kaya hindi malayo yan na ang mga kanyan, kaya pala gusto nila doon. Pero yung kung kasi niyan, ibinigay ng Amerika sa kanyan, binigay sa Amerika bilang commemorative icon para sa pagkakaibigan ng France at saka Amerika. Kaya pala magkabilang ng grupo 5 Ngunit ang mga nakukuhan dyan mga masunik Mga mason ang karamihan dyan. Yung nag-design, yung sculptor, mga mason yan. At kung triangle na ganyan, talaga may uugnay yung mata nasa gitna. Yung mata, pag ganon, nakikita mo sa $1. At ang ng mata, nangangahulugan, katotohanan. Kaya gaya ni Gustav na yung yung pangalan na yung mga sculptor, yung nag-design, yung puro mga mason yan. Ngayon, gumawi tayo sa ulo, pinakaulo. Yung pinakaulo, merong pitong parang sungay espeke sa tuktok niya. Hindi ko alam kung anong kung anong ibig sabihin nun Pero yan, ang pagkaalam ko lang yan, iniuugnay doon sa 7 continent, 7 ocean na malaya, na nakakapaglayag. Pero itong putang ng China na ito, itong siping na ito, inaangkin. Ano ba si siping?
Ang mga Chinese, pupunta lang dito, pagkatapos kanya na. Malayong kanyan. Kaya, yan ang sinasabi ko. Ang mga nagplano niyan kay Marcos. Kaya nga sabi ko, limahong minumura ko nga yan Ngayon, ibabatay natin dito. Ayan. Yun ang speke, yung pinakakuan sa corona niya. Ngayon, may 25 bintana yan. Na pag natatanaw nila yung paligid. At doon sa sulo, may mga 16 na dahon doon. At dahil nakahiwalay, yung 16 na dahon na nakalagay doon sa sulo, kailangan i-plus mo 1 plus 6. Susumahin mo Kaya ang maging suma total nun, magiging 7. Ayan. Magiging 7 yon. Ngayon, pag sama-samahin natin yan, 7, 2, 5, 7. Ayun na. 7, 2, 5, 7. Ano yan? Anong simbolo niyan? Ang simbolo niyan ay yung sinasabi ko na nga na yan ay ang master account yan ay yung master account ng master account holder. Yan ang kanyang patotoo. Kaya lang, anong gagawin mo? Kung 7257, yan nasa Biblia din yan, dun sa aklat ni Daniel. Ngayon, kung i-add mo, yung 25 at saka 7, magiging 77. Maliwanag Ngayon, doon sa isinulat ni Emma Lazarus, may 6 na tornilyo doon na nakalagay. Iyon, sumisimbolo yon sa apelyido ni Marcos. Yung 6 na titik, yung Marcos 6 na titik. Ngayon, yung taas ng kwan dyan, yung taas ng revolto ay 151 feet. Ngayon, kung malalaman mo ngayon kung ilan ang bilang ng apelyido ng master account holder. Kaya, ang gagawin mo, kukunin mo yung suma total. Ayan Kukunin mo yung suma total. 1 plus 5 plus 1 equals 7. Kung ipa-plus mo yung kwan na yan, dadali mo sa kanan yung 1, 2, 5 pa rin. Kaya ang mangyayari niyan, ang kung ang master account holder nandito sa ang palatandaan yung bilang ng kanyang ang bilang ng mga titik sa kanyang pangalan ay yan mapupunta. Kaya yung 2 plus 5 equals 7. Kaya 7, 7, 7. Yan. At dahil lang galing sa France yan, yung France na yan, nandyan nakabatay ang password. At kung nakabatay dyan ang password, sino nakakaalam? May kasagutan din yung password. Kaya ako natatawan na lang dito sa mga mapag-angkin
Kaya ako, pinababayaan ko lang sila. Ngayon ko lang linahad ito. Dahil unti-unti na sila nawawala eh. O, wala na. Ngayon, bakit yung ko na yan gawa sa tanso? Bakit gawa sa tanso? Hindi naman sinreli yun. Kung bakit gawa sa tanso? Kasi, ang gusto nung nag-donate niyan, kung maaari, ikunin nila ng gold. Pero yung Amerika umangal. Hindi nila kaya sa laki ng gastos kung manipis yan, kunin mo ng gold. Kaya ang nangyayari niyan, tanso na lang ang linagay. Minuldihan nila ng tanso. Bakit tanso? Ay, kung tanso, hindi totoong ginto. Oh. Kaya yung pagkadala ni Marcos doon sa Hawaii, parte ng Amerika, hindi kanya. Oh, maliwanag ha? Hindi kanya. Unang-una, yung pangalan niya. Oh, 976. Hindi 77. At yan, naging berde yan. Alam mo naman ang tanso kung sa katagalan nagkukuha niya ng berde na eh. Maliban na lang kung lilinisin mo, kikintabuli yan. Kung lalagyan mo ng beton. O, di maliwanag na. Yan ang mga patutuo niyan. Kung makuha mo yan, na-interpret mo yung kwan na yan, yung Statue of Liberty, ay makikilala na ninyo kung sino. Dahil doon 777. Yan ang spiritual wonder boy. Oh. At kung magsanib sila ng white spiritual boy, tapos, trabaho. Kaya ngayon, yung nga sinasabi ko, nag-i-imprenta ng dollar dito. Yan, nagkukomment na ako sa YouTube. Maski na sa Gravitas, binigyan ko ng kwan. Sabi ko, ito para sa iyo, Gravitas. Pero hindi yun ang topic, pero isiningit ko yun. Na, nag-i-imprenta ng dollar dito since 2014. Ngayon, ang dami mananagot dito eh. Pati Amerika eh. Kaya nga si Austin, natakot yan na madamay. Kaya nga, nagpa-admit siya sa ospital na hindi alam ni Deden. Di lalabas ang talagang katotohanan eh. Kaya ngayon, ang sinasabi ko, kung nag-i-imprenta ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng dollar. Oh. Kasi 2014 Bangko Sentral na eh. Ay Bangko Sentral ng Pilipinas na, BSP na eh. Hindi Boy Scout of the Philippines ha. Pero magkakon kasi yan eh. Kaya mga mabilis itong mga kwan na ito eh. Ngayon, nangangahulugan, tayo ang nagpipinance. Kaya nga sabi ni Marcos eh, kasapi siya sa New World Order. Siya ang namumuno sa New World Order. At dahil hindi kanya, kaya tanso. Kaya yung kwan dadalhin dito. Mababagsak yung, kung mabagsak, wala na. Ngayon, diyan na sila kabahan. Dahil ako'y kinakalat ko na yan. Kasi ang gusto nila, kaya nga si Marcos eh,
Nagpunta sa UBS yan. Kung wari, kung ganyan. Sumali siya, no, nagpunta si Widodo dito. Sumali sa UBS upang alamin kung kanino talaga yan. At kaya alam ninyo, hindi ko kayang buksan yan. Maski na yung partikulang kunin ko, hindi pwede. Kasi may mga dami account si Marcos. Ayaw ko mapunta ni isang kusing sa kanila. Dahil yung pag-aari na mahirap yan. Yung mga kwan dyan, yung mga nakadeposito dito ng mga dolyar, ng mga umaabot ng trilyon doon sa BPI at saka doon sa mga bangko na iba na malalaking bangko dito, mga bilyon, dolyar, yan ang binabalak nilang kunin. Yang dami account. Kaya nga gumawa ng dami account si Marcos dahil hindi kanya yan. Alam na ninyo kung paano. Ngayon, sino ngayon ang may-ari ng Federal Reserve Bank? Kasi hindi kayang bayaran eh. O, ibibigay na lang sa master account holder. O, sino yung master account holder ngayon? Pero yan, hindi ko inaangkin yan. Ang sinasabi ko, hindi ko inaangkin yan. Hindi akin yan. May parte ako dyan. O. Kaya yan, lantad na ngayon. Sa buong mundo yan. Kaya nangingilag na sila ngayon. Kaya nga mga armas dito eh. Nagdala na sila ng mga armas dito. Sasabihin na, Korea, South Korea nagbigay ng mga barko. India nagbigay ng mga missile na BrahMos. O, Australia, Canada, Amerika, o, Europe. Yan sinasabi ko na talagang gumagawa na sila ng paraan kung paano mapasa kanila. Hindi naman ako ulol. O, ulol ba ako? Nagagawin ko yan? Malabo yun. Paano yan ngayon? Yan ang sinasabi ko. Talagang sinabi ko sa Gravitas. Yung Iran, sa Middle East. Yung Russia, tutumbukin niya yung Africa. Ito naman China, tutumbukin niya itong Asia. Kaya nga sinasabi ko, plano lahat ni Marcos yan. Kailangan kasi niya eh. Hindi naman kanya eh. O, paano yan ngayon? Hindi rin sa Japan yan. Dahil dito nang galing, ibinigay na nga dito. Ngayon, anong gagawin ng mga Marcos ngayon? Oh. Kaya yan, wala siyang pwedeng gawin kundi suminghot na lang ng pulburon. Ngayon, susuplayan naman ng mga walang yung mga maharlikang general. Kasi negosyo nila yan. Nagkakamurahan nga eh. Meron pa akong alam na mga kwan doon eh. Mga cocaine na kwan ayaw nilang ilabas eh. Yung iba nga, yung mga nitibo, ang akala nila sabon. Pinangsabon nila eh. Kaya nakakaawa. Ngayon, alam na ng buong mundo. Kaya nga sabi ko, inuuna ko sa labas ng bansa. Nagpakilala ako doon. Hindi dito. Dahil kung doon ako, antimano, kung magkabukingan, wala nang ihingian ng tulong ang mga Marcos. Ay, sabi ko nga, eto ang gamitin. Utak. Kaya tinatawanan ko lang yung mga yan eh. Walang alam yan eh. Kaya, tanso. Mga Marcos, tanso.
Kaya nga, ang kwan yan, ang sabi ko nga, dahil doon sa kwan na ngayon, yung trilateral member. Di pwede ko nang kunan. Kaya pala, itong Federal Reserve Bank, binigyan na ako ng advisory na pwede ko nang i-take over yung Bangko Sentral doon sa Dewey Boulevard. Pag take over ko yan, papalitan ko yun eh. Oh. Yan. Ang pera dyan, ang karamihan dyan, nasa Malaysia, 1 MDB 1. 1 MDB. Hindi na nila binigyan yung PNB, kaya binenta ngayon. Ngayon, anong ginawa ni Quaderno? Idinidemanda si Kwan. Dahil ang gusto nila, idinidemanda ni Quaderno, Miguel Quaderno, ang sinusultan dahil siya nakabili. Ang gusto niya, yung mga treasury note na gold edition, kasama doon. Kay Marcos din yun eh. Hindi pumayag si Kwan. Nagkaroon ng demandahan yan. Hindi pumayag si Quaderno. Kaya yan ang mga talagang mga makabayan. Pagkatapos, ngayon, si Joknoy babalik ulit sa BSP. Oh, dahil sabi ko maski na mag-retire ka, habulin ka katulad ni Doki, habulin ko yan. Malami siyang pinerwisyo. Oh, tignan ninyo ngayon yung PhilHealth, itataas nilang kontribusyon. Wala nang inubos na ninyo, pagkatapos itataas na naman ninyo. Oh. Katapos, sino ba si Raplecto? Kasi yan ang gumawa ng mga trend law eh. Oh. Yung mga ad valorem na yung ginawa nila yung mga taxes, kinukunan ng ilang porsyento. Oh, para hindi mahalata yung pagnanakaw. Kaya nga sabi ko, walang yayan, rekto na yan. Ano ekonomista? Wala yan, hindi totoo yan. Bobo yan. Ang kwan lang niya, kung paano lukuhin ang taong bayan. O, tataas ngayon ang mga taxes na. Kaya nga sabi ko, huwag kayong magbayad ng tax. Hindi nagbabayad yung 1,000, may kita 1,000 eh. O, yung nakaupo ngayon, hindi rin nagbabayad ng excise tax. Bakit kayo magbabayad? O, binili mo na. Kung binili mo na yan, hindi ka na, pag-aari mo na. O, di para nangungupahan ka sa gobyerno pag ganun. O, bakit hindi ninyo ako ngayon huliin? O, ako na ngayon na nagkukang. Sabi nyo, gumagawa ng destabilization. Kayo ang gumagawa ng destabilization. Sabihin ko sa inyong totoo. Hindi ako, kayo ang gumagawa. Kaya yan, mga palabas lang yan eh. Mga muro-muro lang yan. Kung wari, away-away. O, maaari bang awayin ni Marcos yung China? O, ano niya awayin? Isipin nyo, yung Chou Enlai. Yung sinasabi ng Chinese elder. Oh. Kaya yan, kaya nagpunta si Kwan doon para kinausap. Kaya nga itong Marcos na ito, umalis, yung Prince Charles umalis, ipinasa yung trono sa kanyang anak para makaligtas siya. Oh. Indonesia, Malaysia, may mga kwan yan eh. Oh, mga tulad kay Kwan, Chiang Kai-shek. Kaya sinasabi ko, yung Malaysia, pinaglalaban niya yung Sabah. Samantala yung Singapore, hinayaan lang niyang umalis. Kaya masakit ang ulo ng mga Marcos ngayon. Akong binanggaan nyo eh. Hindi ko naman kayo uurungan. O sige na, tapos na magpi-55 na.